Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Po natin ang ating programa Itanong Mo kay Soriano sa Si kapatid na Lauro Servalios, under indoctrination po. Magandang gabi po, Brother Soriano. Pinatatanong lang po kasi sa akin to ng Seventh-day Adventist. Ano daw po relihiyon ng Panginoon Diyos tsaka po ng Panginoong Jesucristo? Anong relihiyon ng Panginoon Diyos? Opo. Iyon tanong na yun, tanong ng tanga yun. Kasi, ang kahulugan ng relihiyon, from the Greek treskia, pakilagay sa screen, yung relihiyon sa Griegong Biblia, treskia, a derivative of 2357, ceremonial observance, religion, worshiping. Ang relihiyon, pagsamba. Tatanong sa akin kung anong relihiyon ng Diyos, ibig mo sabihin, ang Diyos sasamba? Siya nga ang sasambahin ba't naman sasamba pa siya? Yun ang sagot, kapatid. Yun ang sagot. Sabihin mo, uli-uli, sabihin mo dun sa kaibigan mong Seventh-day Adventist, kung magtatanong siya, yung tamang tanong, yung legal na tanong, illegal yung tanong niya pasasambahin mo pa ba ang Diyos? Siya na nga ang sinasamba. Okay na, kapatid? Isa pa po akong tanong. Sige. Kailangan, may nababasa po ba sa Biblia na pupunta pa po doon sa ganung lugar para po magpasalamat? Ang pagpapasalamat sa Diyos, nagaganap kahit saang lugar. Kaya lang ginaganap yung kung saan nandun yung mga tao ng Diyos. Basahin natin sa awit. Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking tutuparin ang mga panata ko sa Panginoon, oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Ayan, yung pagpapasalamat na hain sa Diyos, yung handog na pasalamat, ginaganap yun sa harap ng bayan ng Diyos. So kung saan sila nagkakatipon, doon ka pupunta. Kasi ang sabi ni Haring David, aking tutuparin ang panata ko sa Panginoon sa harap ng buo niyang bayan. Halimbawa, dito sa Lipa, may bayan ng Diyos. Pag nagpasalamat sila, mag-iipon-ipon sila. Bayan ang nagpapasalamat. Sa ikalawang Kronika 7:14. Pakinggan. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ayun, maliwanag yun. Bayan yung tinutukoy, magpapakumbaba, sama-sama sila, dadalangin. Yan, halimbawa tayo, ngayon, di ba kanina nanalangin tayo? Suppose na tayo yung bayan ng Diyos, ayun, dun mo gagawin yung pagpapasalamat. Pupurihin mo siya sa harapan ng tao na sumasampalataya. Ganun ang pasalamat. Kaya kailangan pumunta ka ron. Doon kung saan sila nagkakatipon. Bawa sa Lipa o kaya sa Batangas, pwede ka pumunta ron. Kung asan sila. Yun ang sagot to. Salamat po, Brother Eli. Sige. Ang itatanong ko po, actually dalawa po siya. Kaya lang kanina po kasi nasagot na yung isa. So ang itatanong ko na lang po, kung totoo po ba yung karma ayon sa Bible? Gusto ko siyang sanang malaman kung meron siya na isusulat doon mismo sa Bible, yung about po sa karma. Salamat sa iyo, kapatid na Jay Milisan. Una-una, walang karma sa Biblia. Yung salitang karma cannot be found in the Bible.
Yan ay turo ng Hinduism. Part of the faith of the Hindus ay ang karma. Ayon sa kanila, ang karma, basahin natin kapatid na Daniel. Ito po, what is karma? Karma is a basic concept common to Hinduism, Buddhism, and Jainism. The doctrine of karma states that one's state in this life is a result of actions, both physical and mental, in past incarnations, and action in this life can determine one's destiny in future incarnations. Ayan, para to summarize it, kapatid, tatlong relihiyon ang may dala-dala ng doktrina ng karma. Buddhism, Jainism, at saka ang Hinduism. Dahil silang tatlo naniniwala sa reincarnation. Halimbawa, meron kang ginawang masama ngayon, sa pag namatay ka, mag-aano ka, pupunta ka sa mga ibang katawan, i-reincarnate ka sa ibang katawan. Pwede ka maging daga, pwede ka maging kabayo, kalabaw, kambing, baka, etc. No? At yung ginawa mong masama ay pagbabayaran mo. Yun ang karma nila. Ngayon, ang masasabi ko sa iyo, itong lahat ng ito kasinungalingan, kapatid. Huwag kang magagalit yung mga Buddhist, Hindus, and mga members ng Jainism. Sinungalingan yan. There is no such thing as reincarnation. Sa Biblia kasi, ang tao, you live once and you die once. That is the normal. You only live once and you die once. Let us read 9:27 o 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayon, itinakda sa iyo mamatay na minsan. So, dapat mong samantalahin yung iyong isang buhay na ibinigay kasi minsan ka lang mabubuhay, mamamatay kang minsan, haharap ka sa paghuhukom sa hinaharap. There will be a judgment. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Sa Bisayan, sabi diyan, ug ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tao ang pagkamatay sa makausa, ug sa tapos niini ang paghukom. Sa Kapampangan, makanyan mo naman ang tining mi talaga karing tawing mate lamong minsan, ay ba't nanitituki ing pamanukom sa Ilocano. Ket gaputa na ituding kadagiti tattaw amatayday iti maminpinsan ket inton malpas daytoy ti panakaukom. Aliwanag, kapatid, no? Mabubuhay lang tayong minsan. Paano ngayon totoo yung sinasabing reincarnation? At kung totoo ang reincarnation, bakit ang tao, kung mayroong karma na pinaparusahan ka sa ginawa mo nung nakaraan, bakit ang tao lalo pang sumasama? No? Kasi ang intention daw ng doctrine of reincarnation, para kung sa susunod na buhay, yung hindi mo nagawa, yung nagkamali ka, itutuwid mo. At pwede ka raw ipanganak ng libu-libong beses. Yun ang doktrina ng reincarnation eh. Malaking kalokohan ito eh. Basahin na nga natin, kapatid na Daniel. Ito po, the belief that an individual human soul passes through a succession of lives. The idea of reincarnation had its origin in northern India, 1,200 BC. It was explicated first in the Upanishads. According to Hinduism, a soul reincarnates again and again on earth till it becomes perfect and reunites with its source. Ano ang kalokohan yan? According to Hinduism, a soul reincarnates again and again on earth till it becomes perfect and reunites with its source. Kung totoo yan, na ang isang kaluluwa paulit-ulit na ipinanganganak para maging perpekto, ang intensyon ng reincarnation ay to make a soul a perfect soul. Bakit ang tao, imbis bumuti ng bumuti, pasama ng pasama?
Kung totoo na you have learned your lessons in the past, now that you are living in another chance of life, bakit pasama tayo ng pasama? Ba't mas masama ngayon? Ikaw naman saksi. Ako nung araw, kasi ako matanda na, kapatid na no, huwag kang magagalit. Ikaw bata pa, ako matanda na. Mas marami na akong alam kaysa sa'yo sa buhay. Nung araw, pag sa pasok namin sa bahay, yung tsinelas iniiwan sa labas. Ang lola ko, mami ako, meron ka naapakan dura ng may TV, papasok mo pa sa bahay, iwan mo sa tama naman yun. Totoo pala yun na yung virus ba yun o bacteria ng TB, tuberculosis, yung tubercle bacilli, hindi basta namamatay. Pag natapakan yun, at nadala mo sa bahay mo, pwedeng maka-infect sa bahay mo. Kaya lola ko, pagka papanik ka sa bahay, galing ka sa labas, yung sapatos, iwan mo doon sa labas. Iwan mo yung sinyelas. Bukas, paglabas mo uli, andun yung sapatos mo, saka sinyelas mo. Di ganun ang tao nung araw, nung maliit ako. Ngayon, yung sinyelas mo, saka yung sapatos nasa bahay na pinapasok pa. Na iba ang tao ngayon. Dati yung sinampay mo, bukas, makikita mo pa. Ngayon, hindi nga nakasampay sa labas, nasa loob, hindi nanakaw sa loob eh. Magkaiba ngayon ang tao. Mas masama ang tao sa ating panahon. Ayon sa Biblia, yan ang totoo. Ikalawang Timoteo 3:13. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama at magdadaya at sila rin ang mga dadaya. O, ang liwanag, ang masasamang tao, pasama ng pasama lalo yan. Tama ang sinabi ni Kristo, bayaang ang matuwid, magpakatuwid pa. Bayaang ang liko, magpakaliko pa. Bayaang ang masama, magpakasama pa. Bayaang ang mabuti, magpakabuti pa. Nagaganap yun sa ating panahon. Pasama ng pasama. Kung totoo yung reincarnation ng Hinduism, dapat pabuti ng pabuti. Kasi tayo ngayon pinanganganak ng pinanganganak, libu-libong beses, yung reincarnation, dapat bumuti na ng bumuti. Ba't pasama ng pasama? Di hindi totoo ang reincarnation. Lalong hindi totoo ang karma na ang pinagbatayan ay reincarnation. Dahil kung ikaw ay gumawa ng mali sa buhay na ito, tapos sa susunod na buhay paparusahan ka, may karma ka, ba't hindi ka tumitino? Matigas ba ulo mo? Yan ang ideya ng karma, kapatid na Jaime Lisa. Hindi totoo yan. Wala sa Biblia yung karma. Ang totoo, kahit ikaw ay masama, dahil hindi mo alam ang ginagawa mo, wala kang alam na aral, pag dumating na nakilala mo si Kristo at nagsisi ka, papatawarin ka Asan ang karma? Hindi ba natatandaan mo, kapatid, yung magnanakaw ipinako sa krus kasama ni Kristo? Kung karma pag-uusapan, di maliligtas yun. Bakit? Puro pagnanakaw ginawa nun sa buong buhay niya Pero pinatawad siya ni Kristo sa krus. Dalawa silang nakapako. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sumagot naman ang Panginoong Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ibig sabihin, pinatawad siya. Saan ang karma ngayon? Kahit pala nakagawa ka ng mali, ng masama, kagaya ni Maria Magdalena, gumawa ng masasama sa buhay niya. Pero nang sumampalataya siya, pinatawad siya. Ano epekto ng karma kay Maria Magdalena? Naintindihan mo punto ko, kapatid na Jaime Lisa? Opo, salamat po. Salamat din. Kaya, gusto ko pa sanang dagdagan, kaya lang napakarai pa lang magtatanong kaya naubos ko kasi oras tukod dun sa una Salamat sa iyo, kapatid. Sana dalo ka uli sa susunod na Worldwide Bible Exposition. Yung krus na sinasabi mo, na kung yung sinasabi mo yung krus na pinagpakuan kay Kristo ay krus ng mga Romano yon. Ang mga Romano, kung magparusa ng kriminal, pinapako sa krus. Yon ang tradisyon ng paganong Romano.
Kaya kung maiisip mo, kapatid, yung dalawang magnanakaw na ipinako rin kasama ni Kristo, sa krus din pinako. At lahat ng iba pang mga pinaparusahan ng kamatayan sa Imperyo Romano nung araw ay ipinapako sa krus. Yun ang dapat mong maintindihan. Kaya yung krus, wag mong sasabihin na simbolo ng Kristyanismo. Ang diksyonaryo may sabi nun, yung gumawa ng diksyonaryo, hindi naman alagad ng Diyos yun. Ang gumawa ng diksyonaryo ay walang kaalaman masyado yun sa Biblia. Kaya masasabi ko, kapatid, yung krus na sinasabi mo, kung yung krus na yon ay yung krus na pinagpakuan kay Kristo, ano po yun? Krus ng mga Romano yun. Yun ay krus ng mga Romano. Ngayon, ang sabi naman ng Iglesia Katolika, ganito raw yung krus. Hindi ako may sabi nito Iglesia Katolika. Doon sa kanilang discourses on the Apostles' Creed, they have this to say. Brother Daniel, please read the highlighted portion of that page on the Apostles' Creed. Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement Crocker, page 17. And Saint Teresa states that Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Yan daw ang sabi ni Santa Teresa. Hindi ko naman alam kung sinong Teresa yan. Wala naman sa Biblia rin yan, Teresa na yan. Sa dami ng santo't santa ng mga Katoliko, kung sino-sino na yan, kasama dyan si Teresa raw. Di umano, sabi raw ni Santa Teresa, Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Sabi ng pare, yun daw ang pinakamalakas na panlaban kay Satanas, yung krus. Ngayon, ang tanong ko naman, kung yung krus ang pinakamalakas na panlaban kay Satanas, bakit pag dadating sa simbahang Katoliko sa altar, nagkukurus ka? Ilan ba ang Satanas doon? Bakit pag dumaan ka, nagnasasakyan ka, tatapat sa simbahan, bakit ka nagkukurus? Kung yung krus pala, sabi ng libro nyo, ay panlaban kay Satanas, bakit nyo ginagamit kay Maria? Hindi naman Satanas si Maria. Yung ginagamit mo kay Satanas, huwag mong gagamitin kay Maria. Yung palang krus ay panlaban kay Satanas. Pagtapos na pag natapat ka sa altar at natapat ka kay Maria, magkukurus ka. Hindi ako may sabi niya, nasabi niya ng libro ng Katoliko, may sabi, yun daw krus, pinakamatibay na panlaban kay Satanas. Kung patibay na panlaban kay Satanas yung krus, bakit nyo dun ipinako si Kristo na Panginoon? Panlaban pala kay Satanas yun. Maraming tanong na pwedeng pag-isipan, kapatid. Yung mga sumasamba sa krus, maglubay kayo. Hindi kayo magiging dapat sa Diyos. Kapipilit nyo ng kapipilit sa krus. Parang ganito. Sa Pilipinas, noong araw, pagka ang kriminal papatayin ng gobyerno, pinapatay sa silya elektrika. Kung nagkataon ba na si Kristo sa Pilipinas pinatay, inupo sa silya elektrika, sasambahin mo ba ngayon yung silya elektrika? Napakalaking bobo ka naman. Pagluluhod ka sa silya elektrika dahil dito pinatay si Kristo sa silya elektrika, kaya ilagay natin ito sa altar. Yung krus ng Romano, doon pinatay si Kristo ng Imperyo Romano. Basahin natin na ang pumatay sa kanya ay Imperyo Romano at ipinako siya sa krus. Yung account ni Tacitus na Roman historian, ano ang sabi? Pakibasa, kapatid na Daniel. Ito po, Roman History, Annals 1544. The Roman historian Tacitus wrote concerning the Great Fire of Rome in Book 15, Chapter 44 of his Annals.
Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Sinasabi niyang istorya ng Romano na si Nero ang naglagay ng matinding paninisi sa grupong Kristiyano nung kanyang reign as the Roman emperor. He fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians. Ang pinagsisisi ni Nero, sinisi niya sa kanyang mga kapalpakan sa paggugobyerno ng Roman Empire ay ang mga Kristiyano. Ipinasunog niya ang Roma, tapos siya nagpasunog, ibinintang sa Kristiyano. Itong mga Kristiyano, ang kanila ikang leader ay si Kristo na pinatay sa reign ni Tiberius Caesar, sa paghahari ni Tiberius Caesar, sa pamamagitan ng isa sa ating mga prokurador, si Pontius Pilatus. O ano ba ginawa ni Pontius Pilato kay Kristo? Basahin natin kung ano ang sabi ng Biblia na ginawa ni Pontius Pilato kay Kristo. Sa isang talata, ganito ang ating mababasa. Pakilagay sa screen, kapatid na Luz. Opo, ito pong nasa 19:15 muna. Sila nga'y nagsigawan. Alisin siya, ipako siya sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, ipapako ko baga sa krus ang inyong hari? Nagsisagot ang mga pangulong saserdote, wala kaming hari kundi si Cesar. Nang magkagayon nga'y ibinigay siya sa kanila upang maipako sa krus. Ayon, ipinapako sa krus ni Pilato ang Panginoong Hesukristo. Aling krus ang pinagpakuan? Yung krus ng Romano. Kaya hindi natin dapat sabihin na yung krus tanda ng Kristiyano. Kalaban ng Kristiyano yung krus na yan dahil diyan pinatay ang Kristo na Panginoon ng mga Kristiyano. Dapat ituring nyo yung krus na yan na kalaban Hindi pangligtas, kalaban yan. Kasi diyan pinatay si Kristo. Parang yung isang halimbawa, ang iyong kamag-anak pinatay sa silya elektrika. Gustong-gusto mo bang makita yung silya elektrika? Lalagay mo sa bahay mo at tapos luluhod-luhuran mo. At kung totoo ang sinasabi ng Iglesia Katolika na yan daw krus ay panlaban kay Satanas, bakit yung panlaban kay Satanas ginagamit nyo sa kay Maria, ginagamit nyo sa mga apostol? Pag humarap kayo sa mga apostole, magkukurus kayo. Yung pare, pag humarap sa miyembro, magkukurus. Panlaban pala kay Satanas, ba't mo ginagamit sa miyembro? Pagharap naman ng mga miyembro sa pare na nagmimisa, magkukurus din silang lahat. Naku po, panlaban kay Satanas, ginagamit nyo sa isa't isa. Kaya kapatid, mag-isip-isip lang tayo, hindi totoong yung krus ay dapat sambahin, ipagprosesyon, kagaya ng ginagawa sa Bukawi. Tinan mo yung nangyari sa Bukawi. Kasasamba dyan sa krus. Ilang daan tao yung nalunod doon nung lumubog yung pagoda. Kasi hindi naman talagang Diyos na dapat sambahin yung krus. Yan ang parusahan ng Romano, gaya ng silya elektrika ng Pilipinas. Bakit mo naman sasambahin? Kaya wag mo akong pagbintangan, kapatid, na sabi ko sa iyo yung krus masama o evil. Ang sinasabi ko, yung paniniwalang Katoliko, kung yung krus ay banal, panlaban kay Satanas, bakit nyo ginagamit sa mga apostol at saka kay Maria, nagkukurus kayo pagharap ninyo? Yun ang tanong ko. Wala naman akong kinatha sa sarili ko Binasa ko lang sa istorya ng Romano, binasa ko sa libro ng Katoliko, tapos binasa ko sa Biblia ang mga corresponding na mga kaalaman tungkol dyan. Sana naunawaan mo. Pwede bang pakipaliwanag mo yung tungkol sa doktrina na once saved,
always saved. Ito ba ay sinasang-ayunan ng Biblia o ano? Alam mo kapatid, hindi totoo yung once saved, always saved. Ang salvation nag-uumpisa sa pananampalataya. Pag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, then nag-umpisa na yung salvation. That is the first step of salvation, to have faith in the Lord Jesus Christ. But you must not only have faith, you must continue. 8:31 of the book of John, it says, Then said Jesus to those Jews which believe on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Therefore, it is very clear in the verse that some of the Jews have faith in him already. They believed on him. And what he said is, if those that believe will continue in my word, then ye are my disciples indeed. So to become a real disciple, or undoubtedly a disciple of Christ, you have to continue in the word of Christ. You have to continue in his teachings. You do not stop there by faith. Because even though you have faith, there are those who have faith that falls later. Let us read in the book of 1 Timothy, chapter 5, verse 11, 12. But the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having damnation, because they have cast off their first faith. Tagalogin natin. Ngunit tanggihan mo ang mga batang babaeng bao, sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Kristo, ay nagsisipag-nasang mag-asawa, na nagkakaroon ng kahatulan, sapagkat itinakwil nila ang unang pananampalataya. At tinan mo, itinakwil nila yung unang pananampalataya. What they have started, nagkaroon silang pananampalataya, nasa first step na sila ng salvation, ay itinakwil nila bandang huli, nag-asawa sila, kinalimutan nila yung aral. So hindi totoo na yung once saved, always saved. Kasi nasa first step na ng salvation, saved na. Na-save na sa world, na-save na sa kasalanan. Tapos, itinakwil nila yung unang nilang pananampalataya, so hindi na sila maliligtas. Anong katunayan? Yung first step of salvation, yun ng faith, you are saved by faith. 2:8 ng Efeso. For by grace are ye saved through faith. How are you saved? By grace, you are saved through faith. But if you are going to live that faith, are you going to be saved? Let us read 5:12 of 1 Timothy. Having damnation, because they have cast off their first faith. Although they are already saved by faith, through grace and faith, but if they live that faith, they will be having damnation. O totoo ba ngayon yung once saved, always saved? If you will live the faith, although you are saved in faith, if you live that faith, you will receive damnation. Katunayan, 13:5 of the book of 2 Corinthians. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Sa Tagalog, it says, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo naalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na? O, kita mo, kahit nasa pananampalataya, kahit saved ka, nasa pananampalataya, nasa iyo na si Kristo. Pag hindi ka mananatili sa pananampalataya, iiwanan ka ni Kristo, itatakwil ka. So, hindi totoo yung once saved, always saved. Another proof is in the book of Hebrews, chapter 6, verses 4 and 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh,
and put him to an open shame. Tagay natin sa Ilocano. Tasaan na mabalin, adagiti nalawagan iti naminsan, ket naramanan dati sagot a nailangitan, ket naaramid da a mairaman iti Espiritu Santo. Ket naramananda tinaimbag asao ti Dios ken dagiti pannakabalin ti biag a mapasungad. Ket kalpasan na simminada saan a mabalinen a pabaruan ida iti panagbabawi. Idinto nga inlansada manen a maipaay kadakwada ti anak ti Dios ket isu imbabainda iti sangwanan dagiti amin at tattao. Ayan, sa Tagalog, Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. ang liwanag niyan, kahit na naligtas ka na dahil sa pananampalataya, kung hindi ka naman mananatili, nahiwalay ka, ay wala ka ng pag-asa. Kaya yung doktrina, once saved, always saved, yan po ay kalaban ng Biblia. Yan po ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. I hope you understood. Brother Eli, salamat sa iyong paliwanag. At nagpapasalamat ako sa pagsagot mo ng aking mga napakaraming tanong. At mula nito ay lalong lumiliwanag ang aking pagkaunawa sa mga bagay-bagay na kung saan ay aking tinanong, Brother Eli. You believe there is carnal Christians, spiritual Christians, and babes in Christ. Do we believe in babe in Christ? Yes. Babes in Christ? Yes, of course. So in case they stray away, can you say that, I mean, we cannot judge anybody. Can you honestly say they are saved or not? I do not believe so. Why? The Bible says what they believe, once you believe on the Lord Jesus Christ, you are saved forever, you will not be lost anymore. Yeah. Is that what you are asking? That's not true. Do not believe on that. That's not biblical. Let us read. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you? Except ye be reprobates. You see? God has that option or prerogative to disown you if you will not be in faith, if you will not stay in faith. Even if Jesus Christ is already in you, but if you are careless and if you are a reckless Christian, then Christ will leave you. You will be a reprobate according to the Bible. How do you know? Nobody knows. Nobody will know. Nobody will know whether the person is saved or not saved. Paul knows it. Paul knows it. You will know it. You will know it. The ability to do what is good will be taken from you. You cannot do anymore what is good in the sight of the Lord when Jesus Christ leaves you. Let us read that. 15:5 of the book of John, it says, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. If you reach that point in your life wherein you cannot do anymore the things that is being asked for by our Lord Jesus Christ, then you are a reprobate. You will know it. If you will not stand fast in faith, there will come a time that God will leave you. Let us read that. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. See? God can cast off anybody. God, you see, in God's power and in God's might, no one is indispensable.
if you are reckless, if you do not acknowledge God's laws, if you willingly disobey God's laws, then you will be separated from Him. Let us put that on our screen again. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, it is impossible for them to renew them again unto repentance. You see? Even if you have received everything that you have to receive, but if you fall away, if you are reckless, if you are not mindful of the greatness of the Lord, then He will cast you out. Pagka-reckless ka, if you will be reckless, if you will not be fearful of the Lord, if you are not going to keep His commandments with all your hearts, your mind, your heart, and your strength, then God will forsake you. It is worded in the scriptures. I did not invent that. I have read so many verses. Let us read another one. In the book of Hebrews chapter 10, verse 26, it says, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. What remains? Let us continue on 28. But a certain fearful looking for of judgment and of fiery indignation which shall devour the adversaries. You see that? If you sin willingly, even if you know the truth, you sin willingly, willfully, you sin willfully, feloniously, then you are submitting yourself to the lust of Satan, then you will not be saved, even if you have known the Lord Jesus Christ. Kung ikaw naniniwala sa salita ng Diyos na magpapahinga naman lahat ng tao'y mayroong nakatakdang panahon na siya'y magpapahinga, kung siya'y tapat sa Diyos, pag dumating yon, ang ating maging paniniwala, sabi ng Biblia, ang isang maya hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi lang pahintulot ng Ama sa langit. Lalo naman yung tao na naglilingkod sa Diyos, hindi ka mamamatay kung hindi ipinahihintulot ng Diyos. Pahintulot na ng Diyos yun. Kaya nga mayroong isang kapatid tayo na lumapit sa akin, Brother Eli, gusto ko ikang magdemanda bakit ka ako? Kasi ikaw yung nanay ko, meron siyang rayuma. Niresitahan ng doktor sa Malolos. Ang inireseta ba naman ay yung pain reliever, yung Celebrex. Pinainom yung nanay ko 3 times, 4 times a day. Ang ginawa ng nanay ko, 3 times, 4 times a day, umiinom para wag niyang maramdaman yung Naku, kakuyang Celebrex, napakasama niyan. Sisirain niya ng bato mo. Nung nakakaisang linggo na raw yung matanda, rayuma lang Ang pinainom ba naman ng doktor sa Malolos ng Celebrex, sunod-sunod, magdadalawang linggo, nagkaroon ng kidney failure. Ayaw ngayong mag-function ng bato. Hindi na ngayon makagula pa yung matanda. Kasi mga doktor namang iba kasi na conventional doctor, bigay lang ng bigay ng gamot. Wala naman silang pakialam kung mamamatay ka Basta bigay ng bigay. Yun ang nangyari. Kaya sabi nung kapatid, gusto ko ikang idemanda yung doktor. Sabi ko sa kanya, wag na. Kasi ang sabi sa Biblia, hindi naman mahuhulog sa lupa kundi pahintulot ng Ama. Siguro, hirap na rin yung nanay mo ako sa rayuma. Hindi na makalakad ikaw nga, gusto mo bang mabuhay ng 50 taon na puro rayuma? Kaya yung mga tao gusto mabuhay 1,000 taon. Kung meron ka rayuma 1,000 taon, ako hindi mo matitiis yun. Talagang yung kamatayan, pagpapahinga yan. Lalo na kung isang tao ay matuwid o gumagawa ng mabuti. Yan ay pagpapahinga. At pag ang isang taong matuwid ang namamatay, alam nyo nararamdaman ng Diyos. Kaya nga dapat yun din ang maramdaman natin Kaya lang baliktad sa mga Katoliko Baliktad Huwag ka naman magagalit ang Katoliko. Sa Biblia, ang sabi sa 116:15, ganito po ang nakasulat. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Maliwanag ito. Mahalaga sa Panginoon
ang kamatayan ng kanyang mga banal. Kaya nung patayin si Juan Bautista, and maaaring nalulungkot yung mga tao, pero sa Diyos, mahalaga yun. Sabi na Biblia mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Kaluguran pa sa Diyos yung kamatayan ng kanyang banal Dito, pagkakasulat mahalaga Pero, alam nyo, ang Diyos pagka namamatay yung kanyang mga banal, yung kanyang mga anak, mahalaga sa Diyos yun. Yun basahin natin na Ezekiel 33:11. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Sabi ng Diyos, wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Ano ibig sabihin nun? Di pag ang mamamatay mabuti, natutuwa ang Diyos. Bakit? Pinagpahinga ka na niya Yun ang, tayo naman, pagka namamatay, nako, palaho na walang katigil-tigil. Kaya kung minsan masasabi ko, yung iba, kaano na lang kaplastika na lang, para bang yung pagpapaimbabaw na lang, na pag may nakakakita nag-iiyak. Pero nung yung kanyang tatay o nanay niya nahihirapan hindi man niya malingap merong ganon. Pero alam niyo mga kapatid, sa iglesia ng Diyos, ang ating pananalig, kung ang taong namatay ay isang taong matuwid, mahalaga sa Diyos yung kamatayan niya, kaluguran ng Diyos yun. Dahil kumbaga sa graduation, graduate na siya. Ayan ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 4:6-7. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ayun, maliwanag na nung si Apostol Pablo mamamatay, sabi niya, ako'y inyaalay na ang panahon ng aking pagpanaw, dumating na, mamatay na ako. Ibig sabihin ni Pablo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. So yung kamatayan, graduation yun Kumbaga sa nag-aral ka meron ka ng diploma pag namatay ka Pinagpahinga ka na ng Diyos Gaya nung sabi niya, buhat ngayon nakataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na siyang tapat na hukom sa araw na yaon. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng naghahangad ng kanyang pagpapakita. So, kumbaga sa graduation, pagka mag-graduate ka, nagpapalaho ka ng iyak. Yung mga kamag-anak mo ba, pag nag-graduate ka, nagpapalaho ng iyak. Pag nakatapos ka ng isang kurso, tuntua ka yung buhay parang kurso yan Pag nakarating ka dun sa finish line, at dun sa finish line narating mong may pagtitiis. Kumilala ka sa Diyos, di ka gumawa ng masama, hindi ka nang agrabyado ng kapwa mo tao. Hindi ka nangalon niya, hindi mo tinurotot ang asawa mo. Nagmahal ka sa iyong anak, minahal mo ang magulang mo. Nabuhay ka ng pagtalima at pagsamba kay Kristo. Hindi ka sumamba sa mga idolo, sa mga Diyos-Diyusan. Mamatay ka ngayon, para kang nakagraduate. Bino mong matiis mo lahat yung mga nagdaang. Kalbaw, nabuhay ka ng 70 anyos, 80 anyos. Napigilan mo sa buhay mo na hindi mo niloko asawa mo, hindi ka nagnakaw, hindi ka nandaya ng kapwa mo tao, sumunod ka sa Diyos, hindi ka lumuhod sa mga Diyos-Diyusan, nakagawa kang may kabutihan sa lahat ng gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Namatay ka ngayon, graduate ka nun. Kumbaga, meron ka ng diploma, meron ka pang toga. Ganyan ang namamatay. Pag ang namamatay ay lingkod ng Diyos, mga kapatid. Kaya merong yung isang kantang na anong araw ginawa ng kapatid na Perez sabi ko, maganda yung kanta na yun. Ang buhay nating marupok, wag ipagkait, kung ninanais ng Ama, kunin hanggang mapatid.
nakangiti mong ialay, na may pag-ibig, panahon ng pagpanaw, walang hanggang ipapalit. Ayon. Ating awitin, galak ng puso, sa Diyos na ating Ama, paraisong ligaya. Kaligayahan ating ialay, ang buhay na papanaw, Ama, ay sumaiyo na. Ayan. Kung tayo ay maulila at lumuluha, ang puso ay nadudurog sa tindi ng dalita, huwag mawala ng pag-asa, at may bathala na lilingap sa ating Amang lubhang darakila. Ating awitin, galak ng puso, sa Diyos na ating Ama, paraisong ligaya. Kaligayahan ating ialay, ang buhay na papanaw, Ama, ay sumaiyo na. Wala ka namang magagawa eh. Kung gusto lang kunin ng Diyos yung ipinahiram na buhay sa'yo, hindi ka naman pwedeng tumutol. 32:39 ng Deuteronomio. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Yan ang garantiyang may Diyos eh. Walang makakaligtas sa kamay ko. Maniwala ka hindi, pati ateista namamatay eh. Ako'y bumubuhay, ako'y pumapatay. Ako'y sumusugat, sabi ng Diyos, ako'y nagpapagaling. Walang makaliligtas sa aking mga kamay. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos eh. Dadating at dadating yung araw na tayo mamamatay. Pero bago dumating yon, may atas. Ang Biblia sa atin may atas. Samantalang tayo may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng mga tao. Lalo na sa kasambahay ng pananampalataya. Kasi po, hindi lahat ng pagkakataon ay maigagawa natin ng mabuti ang ating mga sarili. Merong pagkakataon na hindi ka na po pwede, hindi ka na makakilos, hindi ka na halos makapagsalita. Darating po kasi yon sa buhay ng tao. Huwag nating pag-alinlangan ng darating yon. Kaya kailangan habang may buhay pa tayo, meron pa tayong lakas, gumawa tayo nung ipinagagawa ng Diyos. Meron kasi tayong tungkulin, kaya tayo nilikha ng Diyos dun sa 12 ng Ecclesiastes, Kapitulo 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos.
sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayon, ito ang buong katungkulan ng tao. Bakit? Tuloy. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ayon, napakaliwanag, mayroong paghuhukom. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. May paghatol po eh. Kaya kailangan habang nabubuhay ka at bago ka mamatay, gumawa ka na nung ipinagagawa ng Diyos. Kasi hahatulan ka eh. Wala namang makakatakas dun eh. Pakinggan nyo sa 9:27 ng Ebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayan, pagkatapos ng kamatayan, meron pa tayong hinaharap. Ang pagkatapos ay ang paghuhukom. Huhukuman tayo ng Diyos, mga kababayan, mga kapatid. At kung tayo gusto nating maligtas at makarating sa Diyos sa langit, samantalang tayo nabubuhay, gumawa tayo ng mabuti, sabi ni San Pablo. Sabi naman ng Ecclesiastes, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Yung utos po ng Diyos, yun nga yung mabuting gagawin natin eh. Sapagkat ito ang wika, ang buong katungkulan ng tao. Yung utos ng Diyos ang mabuti na ating dapat gawin. 7:12 ng Roma. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yung utos po yun ang mabuti. Kaya tayo ginawa ng Diyos para gumawa tayo ng mabuti. Kaya tayo nilikha para gumawa tayo ng mabuti samantalang may buhay at pagkakataon. Ito ang buong katungkulan ng tao, sabi ng Ecclesiastes. Bakit? Kasi dadalhin ng Diyos ang gawa sa kahatulan. Pag ang ginawa mo, puro kasamaan, mapapahama ka, mapupunta ka sa impyerno. Pero yung gumagawa ng mabuti at nagtitiis sa paggawa ng mabuti, ang pangako po ng Diyos doon sa Roma Kapitulo 2, versikulo 7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kalwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. 8. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan. Kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo una-una at gayon din ng Griego. Datapwat kalwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti, sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Griego. Ayan. Pinakikita po rito ni San Pablo ang dalawang kahahantungan ng tao. Ang sabi niya doon sa 7, sa nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at nandi pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Meron po nakareserba ang buhay na walang hanggan eh. Mamatay ka man, may pag-asa kang mabubuhay kang walang hanggan. Doon sa nagsisipagtiyaga ng mabuti. Pero sa mga taong hindi nagtitiyagang gumawa ng mabuti, mga palaaway, ayaw tumalima sa katotohanan, bagkos nagsisisunod sa kalikuan ay kagalitan at kapuotan, kapighatian at kahapisan sa bawat kaluluwa ng taong gumagawa ng masama. Datapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan sa bawat taong gumagawa ng mabuti. 5:28-29 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ayun, dalawa po ang destino ng tao, mga kababayan. Sabi ng Panginoong Hesukristo, huwag niyong ipanggilalas ito, huwag kayong mawala ng pagpaniniwala. Darating ang oras, lahat ng nasa libingan makakarinig ng kanyang tinig. Lalabas ang gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na maguli sa parusa o sa paghatol. Kaya po dalawa ang destino ng tao eh. Dahil dito, dapat bago pa tayo mamatay,
magsikhay na tayo sa paggawa ng kabutihang itinuturo ng Diyos. At yung kabutihan, yun po yung kanyang utos. Ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Susunod tayo sa utos. Yung utos, ang pagsunod sa utos, ang buong katungkulan ng tao. Bakit? Dadalhin ng Diyos ang tao sa kahatulan Wala ngang makakaano nun At sa baliniho sapat. Sabi sa pasyon. Ang Katoliko, binabasa yan. Kung minsan, di lang iniintinding mabuti. Hihipan yaong pakakak na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangungusap. Bangon kayo mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman, nyaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayan, nasa pasyon po yan. Binabasa yan pag Abril o kaya Marso, ganun. Pag mahal na araw. Ang tao pa lang ng patay, sabi sa pasyon, bangon kayo mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Diyan lang ang hukuman ng tao Kaya nga kailangan matakot ka Pag puro kasamaan ng ginawa mo, pagdating ng paghuhukom katakot-takot na hirap yung nararanasan mo sa impyerno. Samantalang gumawa ka ng mabuti, mabubuhay ka naman ng walang hanggang buhay sa piling ng Ama. Kaya habang naririto pa tayo sa lupa, sabi rin ng pasyon yun. Samantalang may oras pa, ay maglaan kang maaga. Kung gumabit, dumilim na, ay lalong maghihirap ka. Gumaway nga ngapa-ngapa. Ayun. Kaya sabi, samantalang may oras pa, yun ang sinasabi sa Biblia. Kasi ang pasyon po, yung ibang bahagi diyan kinuha sa Biblia ni Padre Mariano Pilapil Ginawang parang patula, nilapatan naman ng musika. Yan ngayon ang napapagkatuwa ang basahin pag mahal na araw ng Katoliko. Pero binabasa lang yan, hindi naman iniintindi May mga Katoliko nga, hindi naniniwalang mabubuhay siya uli samantalang kung iniisip mo nasa pasyon, samantalang may oras pa, maglaan kang maaga. Kung gumabit dumilim na, lalong maghihirap ka, gumaway nga pa, lalo na kung namatay ka na. Bakit? Walang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman. Kung ika'y walang sinimpan, samantalang may hininga, at ika'y na bubuhay pa. Baka akala ng mga kapitbahay si Mana Santa na. Pagpaumanin niyo po. Binabasa ko lang yung pasyon para patunayan sa inyo na ito talaga nasa Biblia, ito pinaniniwalaan ito ng mga matatandang Katoliko Kaya lang hindi itinuturo sa kanila Samantalang may hininga,
at ika'y na bubuhay pa, ay maglaan kang maaga. Sukat mong ikaginhawa ng gamit mo na. Ayun. Samantalang may oras pa pala dapat Yun yung sinasabi sa Biblia, samantalang tayo may pagkakataon, gagawa na tayo nung ipinagagawa ng Diyos na kabutihan kasi dadating ang oras, mawawalan ka na ng panahon mamamatay ka. Sa Sindangan, Zamboanga del Norte, kapatid na Denver Pena. Go ahead, Sindangan. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. At ang magtatanong po dito ay si Benny Ranas, 53 years old, isang nagsusuri. Lagi ako nanonood sa iyong programa sa TV. Halos araw-araw ako nakikinig sa iyong programa. At dito sa Sindangan Coordinating Center, doon nakita ko sa loob ng sa Coordinating Center, nakita ko doon yung nakasulat na hindi kami tatanggap ng donasyon sa hindi namin kanib sa iglesia. Ang tanong ko po ay, sino bang propeta o apostolis na nagbawal sa kanyang mga kasamahan na hindi tatanggap ng donasyon mula sa hindi kanib sa iglesia? Ang tanong ko sa pangalawa, dahil base na rin sa narinig ko sa iyo, na ang katotohanan nagbabase sa Biblia. Ngayon, ang itatanong ko po ay, sino namang propeta o apostoles na nagsabi na ang Biblia ang basehan sa katotohanan? At ang pangatlong kong tanong ko ay, mayroon upang salitang Biblia na mababasa sa Genesis mula Apokalipsis. Yan lang po. Kapatid, una, yung tanong mo, sinong apostol o propeta ang nagbawal sa kanyang kasamahan na huwag tatanggap ng donasyon mula sa hindi kaanib sa iglesia? Basahin natin ang sulat ni Juan. 3 Juan 1:7. Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hentil. Yung mga hentil, yung mga hindi kaanib sa iglesia, yung hindi sumasampalataya, nung yumaon ang mga alagad para mangaral, hindi sila kumuha ng anuman sa mga hentil. Kahit yun ay pera, kahit yun ay itlog. Meron kasi nangangaral dyan, pag wala kang pera, kahit yung itlog sa pugad, pinagpapalit dun sa libro nila. Bawal ng Diyos yun ang mga alagad kasi nung una, nagsiyaon, they preach. Pero wala silang kinuhang anuman sa mga hentil. Yan ang aming batayan. Bakit? Unang-una, yung inihahandog ng mga kapatid bilang tulong sa gawain ng Diyos, sagrado yun banal na bagay yun. Kaya dapat yun manggaling sa isang banal na paraan. Yung pera o yung tulong na itutulong galing sa tamang paraan. Kung hindi ka kapatid, hindi mo naman alam ang doktrina, baka mamaya ibibigay mo galing sa sabong o kaya pinalalunan mo sa loto o sa wedding o baka kaya yun kinuha mo lang, kinupit mo sa magulang mo, sa asawa mo, bawal ng Diyos yun. Pakinggan mo sa Kawikaan, ganito ang ating mababasa sa 15:8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kung natatandaan mo, ang sabi ng banal na kasulatan, si Abel naghain, si Cain naghain din. Hindi tinanggap ng Panginoon yung hain ni Cain Bakit? Masama kasing tao si Cain. Ang tinanggap niya yung kay Abel. Sabi ng Kawikaan 15:8, ang hain ng masama, karumal-dumal sa Panginoon. Halimbawa, bisita ka namin, wala ka pang alam na aral. Ikaw pala ang tawag sa'yo, kwekong.
Alam mo ba yung kwekong, kapatid? Yung kwekong, yun ang tagapagbenta ng mga babaeng nagpapaupa. Tawag sa Pasay doon kwekong. Sila ahente. Kakalabitin ka. Nung pumunta ako kasi sa China, naglalakad kami doon sa kalsada, abay napakaraming kumakalabit sa akin. Siguro nahahalata na hindi kami mga Chinese, kinakalabit ako. Tapos sabi ko, why? Bubulong. You want a woman? Ay, kwekong pala kako ito. Merong gano'n, may mga kwekong. Eh, yung mga kwekong na yun, nakikiporsyento yun dun sa mga patutot. No? Eh, baka kung ikaw ay kwekong, pupunta ka sa pagkakatipon ng samahan namin, tapos mag-aabuloy ka galing sa pinagkwekongan mo, abe, ang hain ng masama, karumal-dumal sa Diyos. Eh, de, ikaw pa'y madadamay ka pa, madadamay pa kami, magagalit ang Diyos. Kaya hindi kami tumatanggap ng abuloy sa hindi pa namin kapatid. Baka hindi nila alam yung aral, baka yun ay napanalunan nila sa sugal, eh tatanggapin namin. Kung Biblia pag-uusapan, kapatid, sabi ng Biblia, ang hain ng masama, karumal-dumal sa Panginoon. Dapat yung itinutulong na pera sa tunay na samahang sa Diyos, manggaling sa mabuting kaparaanan ng pagkita. Hindi ninakaw, hindi pinanalunan sa sugal, hindi galing sa pagkukwekong, hindi dahil sa pagdadrag puser. Yon. Kaya yun ang dahilan, ang mga alagad, ang mga apostol nung una, hindi tumatanggap sa mga hintil ng kahit anuman. Ganon din ang aming ginagawa. Hindi naman sa hinahatulan ka namin na ikaw ay masama, naniniyak lang kami, naniniguro lang kami na yung ihahain namin sa Diyos, ipapanalangin kasi yon, walang kasama ron na masamang pera, masamang pinanggalingan. Yun ang sagot sa una mong tanong. Yung katotohanan kamong nababase sa Biblia, sinong mga apostol o propeta nagsabi na ang Biblia ang basihan? Basahin natin ang 2:4 ng unang Korinto. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pananampalataya dapat masalig sa kapangyarihan ng Diyos. Ano? Sa Bisaya, ang pagkakasabi dyan sa Cebuano, ugang akong pulong, ugang akong pagwali, wala sa mga madahinong pulong sa kaalam, kundili sa pagpapadayag sa espiritu ug sa gahom. Aron ang inyong pagtuo, dili ikapatukod diha sa kaalam sa mga tao, kundili diha sa gahom sa Diyos. Ang dapat na batayan ng pananampalataya ay ang kapangyarihan ng Diyos. Alin ba yung kapangyarihan ng Diyos na yun ang pagbabatayan natin ng pananampalataya? Ibabase natin doon. Alin yung kapangyarihan ng Diyos o gahom sa Diyos? Sa 1:16 ng Roma, kapatid na Daniel, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang kapangyarihan ng Diyos, yun ang Ebanghelyo, sabi ni Pablo. Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ang Ebanghelyo. Doon dapat mabatay ang pananampalataya. Balikan natin ang 2:5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Dapat ang saligan ng pananampalataya, ang base ay ang kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos ay ang Ebanghelyo. Ito nga ang Biblia. Kaya, tanong mo, sinong propeta o apostol na nagsabi na ang Biblia ang basihan ng pananampalataya o ng katotohanan? Apostol Pablo. Kasi, ang katotohanan, yun ang salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, nasa Biblia yon. Ang katotohanan ng basihan, dapat ang katotohanan. Huwag kang magbabase sa daldal, sa chismis, sa paniwala ng mga matatanda na bawal magwalis sa gabi.
Pagka ikaw nasa loob ng bahay, huwag ka magbubukas ng payong. Merong mga pamahiin. Hindi doon ibinabatay ang pananampalataya sa Diyos. Dapat ang pananampalataya mabatay sa katotohanan. At yung katotohanan, yun yung kapangyarihan ng Diyos, yun yung ebanghelyo, yun yung aral na nakasulat sa Biblia. Ito talaga ang basihan ng pananampalataya. Ang Biblia sapagkat naririto yung katotohanan. Alin yung katotohanang nasa Biblia na basihan ng pananampalataya? 17:17 ng Juan, kapatid na Daniel. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Talagang makatotohanan ng salita ng Diyos. Sino ba magpapasinungaling? Kaya mo bang pasinungalingan, kapatid, na ang salita ng Diyos totoo? Hindi. Mapapasinungalingan mo ba? Sinabi ng Diyos, ang itinakda niya sa tao mamatay na minsan. Sino may kapangyarihang pumigil dyan? Sabi ng Diyos. Totoo ba o hindi? Meron bang may kapangyarihan para mapigil ang kamatayan na itinakda ng Diyos? Wala. Kahit nga hari, kahit presidente, pagka dumating yung takda ng Diyos, namamatay. Pinapatunayan lang ng Diyos, totoo yung kanyang sinabi. 32:39 ng Deuteronomio. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Challenge! Isang paghamon. Tingnan nyo, sabi ng Diyos, ako pumapatay, ako bumubuhay. Ako sumusugat, ako nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking kamay. Kahit hari, kahit presidente, kahit mayaman, kahit marunong, walang makakaligtas sa aking kamay. Ako ang pumapatay. Totoo, hindi. Kaya ang salita ng Diyos, yan ang totoo. Wala naman makakatutol sa salita ng Diyos Tututulan mo ba sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina sapagkat ito'y mabuti. Ibigin mo ang iyong asawa. Huwag mong nanasain ang asawa ng iyong kapwa. Totoo ba yun o hindi? Totoo naman yun Pagka ninasa mo yung asawa ng iyong kapwa mo, magagalit yung kapwa mo dahil yung asawa niya ninanasa mo, nililigawan mo. Anong dapat mong ibigin? Yung sarili mong asawa. Huwag yung asawa ng may asawa. Di ba totoo yun? Lahat ng salita ng Diyos sa Biblia, totoo. Yan ang base ng pananampalataya. Sinong apostol o propeta nagsabi? Si Apostol Pablo at saka si Apostol Pedro. Ang batayan ng katotohanan ay ang Biblia. Wala ka namang ibang papakitang katotohanan Pero ka ba mapapakita sa akin mas totoo sa Biblia, kapatid? Walang aklat sa mundo na mas totoo kaysa sa Biblia. Ang Biblia ang nagsasabi ng ganap na katotohanan, historically speaking, spiritually speaking, morally speaking, and logically speaking. Ang lahat ng katotohanan nasa Biblia. Ngayon, doon sa isa pang tanong, may mababasa bang salitang Bible mula sa Henesis hanggang Apokalipsis? Kung ang babasahan mo ay salitang Pilipino, walang Bible. Kung ang babasahin mo rin ay salitang Chinese, walang Bible. Pero pag binasa mo salitang Griego, kung saan isinulat ang original na Biblia sa Hebreo at sa Grego, may mababasa kang Bible. Basahin natin yung Mateo 1:1 sa Greek, kapatid na Daniel. Biblos Geneseos Yesu Kristo yo David yo Abraham. Biblios Geneseos Yesu Kristo wayo David wayo Abraham. Ayon. Sa English, ang pagkakasabi dyan, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Ang translation sa English ay book. Ang sabi naman sa Tagalog, kapatid na Daniel, ang aklat ng lahi ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Ang tawag sa Tagalog, aklat. Sa English ay book. Sa Bibliang Grego, Biblios. Ang ibig sabihin, kapatid, ng Biblios, singular. Ang plural, Biblia. Kaya, may mababasa ba? Meron sa Greek, kung saan isinulat ang talagang Biblia, sa Greek at saka sa Hebrew,
may mababasa tayong salitang Bible o Biblios. Sana naunawaan. Brother Eli, yung sinabi mo na ang katotohanan ay nasa Biblia, mababasa nga doon. Pero ang sabi ng Biblia, si Jesucristo ang katotohanan. Kaya naniwala ako sa sinabi ng Biblia at nakikinig ako sa aking Panginoong Jesucristo. Dapat lang siya pakinggan, hindi siya patay katulad ni Rizal. At si Rizal yung namatay na, hindi na pa makapagturo pa muli. Ngunit ang aking Panginoon na siya po ay buhay. At hindi lang siya katulad ng tao na walang kapangyarihan. Kundi bago siya umakyat sa langit, sinabi na niya, ibinigay na sa aking Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at saka sa lupa. Kaya may kapangyarihan pa rin siyang magturo kahit nga hindi niya siya nakikita at hindi mo na naparito. Kahit nandoon siya sa langit o kahit saan man siya, may kapangyarihan siya magturo sa bawat nakikinig sa kanya. Tama yan kapatid, meron talagang kapangyarihan magturo si Jesucristo. Gumagamit siya ng kasangkapan. Kasi kung ang susundin ko yan sinasabi mo, baliwala na mga apostol. Baliwala na mga apostol. Pwede pala magturo si Kristo kahit saan siya mapunta. Ba't kailangan pang may apostol? Basahin natin ang 2:7 ng unang Timoteo. Na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Tuturo si Kristo, tama yun. Pero gumagamit siya ng kasangkapan. Hindi mo naman kasi siya makakausap na personal eh. Gaya ng panahon ni Pablo. Di ba nauna si Kristo kay Pablo? No, pumanik na sa langit si Kristo bago naging apostol si Pablo eh. Sabi ni Pablo, tinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan. Di ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Kung ikaw ang susundin ko, aalisin na natin lahat ng apostol. Wala kang ang mababasa ngayon kung wala apostol eh. Dahil hindi naman nagsulat si Kristo eh. Ang nagsulat mga apostol at propeta. Sabi mo, si Kristo ang katotohanan. Tama, wala namang pag-uusap dun eh. Siya rin ang nagturo ng katotohanan sa mga apostol. Kailangan ba natin ng tao? Kailangan natin. Kailangan natin mga apostol eh. Kung wala nga apostol, ano babasahin mo dyan? Hindi naman nagsulat si Kristo. Ang nagsulat mga apostol. Pag susundan kita kapatid, mababaliwala ang mga apostol. Kaya nga, ang mga apostol, ginamit ng Diyos na kasangkapan para ang katotohanan makarating sa atin. Basahin natin ang 2 Korintos 5:19. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kita mo yung katotohanan, pinagkatiwala sa mga apostol. Kailangan mo mga apostol. Kaya nga nagsugo siya ng mga apostol eh. Para mo sinasabi, ito pala si Kristo gumagawa ng walang kwenta. Nagsusugo, hindi naman pala kailangan. Siya rin na pala pwede. Paano ka nga kakausapin ni Kristo ngayon? Hindi mo naman siya makikita. Nasa langit siya. Pero nakikipag-usap siya sa pamamagitan ng katotohanan ipinagkatiwala sa mga apostol. Sabi ng mga apostol, ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Para makasundo mo si Kristo, matutunan mo yung katotohanan na kay Kristo, kailangan mo yung tao na kasangkapan ng Diyos. Hindi si Kristo lang basta. Kapagkat kung yun ang magiging thinking mo, tanggalin mo na si Lucas, tanggalin mo na ang mga apostol, tanggalin mo lahat ng ebanghelyo. Ano kaya mabasa mo ngayon dyan sa Bisaya? Wala kang mababasa dyan. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Sana naunawaan mo. Salamat po. Oo nga pala, gusto ko lang ipaalam sa mga viewers na may bago akong channel. Sana suportahan rin ninyo ang channel na ito. Sa ngayon, ang aking upload ay mga videos tungkol sa Apalit Pasalamat. Sana masuportahan rin ninyo. Maraming salamat.